Plano ng prosekusyon na ipasabina si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito'y para iharap siya bilang hostile witness sa paglilitis. At live mula sa Senado, may Express report si Camille Samonte. Camille, may naging tugon na ba dyan na ang defense team? Ruth, nakarating na raw kay Vice President Sara Duterte itong plano ng prosekusyon na posibleng ipasabina ang bise bilang isang hostile witness sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, karapatan ng prosekusyon na magharap ng mga testigo na ayon sa batas at bahagi ito ng proseso ng paglilitis. Magiging maingat daw sila sa kanilang posisyon dahil may mga karapatan ng bise na dapat protektahan, lalo't siya rin ang mismong nililitis. Sabi pa ni Powa, dapat kina-qualify ang hostile witness at ipakita sa korte na magiging hostile ang testimonya ng testigo. Ayaw daw muna magkomento ni Powa tungkol dito, lalo't wala pa naman daw motion, pero alam naman daw nila yung mga legal na remedyo na pwedeng gamitin ng bise. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Powa. Definitely, we're aware of the remedies available to us. And then, syempre, it will be done in consultation also with the Vice President. Sa ngayon, Ruth, nagpapatuloy na nga itong cross-examination ng defense team pero hindi pa nila tiyak kung kailangan pang ipalabas itong 2 hours na press con ni VP Sara para nga raw mabigyan sana ng konteksto. Titignan pa raw ng defense team kung paano tatakbo ang cross-examination. At plano nga raw ng defense team na suriin itong kredibilidad ng testimonya ng testigo. At so far, Ruth, sa pagmamonitor natin ay tinutumbok ngayon ng defense team yung mga affidavit nitong NBI agent na nakasala ngayon. Narito muli si Attorney Powa. Pagdating naman dun sa 2-hour video, tingnan muna natin kung we will need to play that or kung we don't have to play the entire thing but is able to at least prove our point. No? So right now, hindi pa kami, titingnan muna natin yung takbo ng cross-examination later. Nilinaw din ng kampo ni VP Sara na hindi strategiya ng defense team ang pag-object na ginagawa nila sa paglilitis kahapon. Ayon kay Attorney Powa, trabaho ng mga abogado na mag-object kung nakikita nila na hindi tama o misleading ang mga tanong o ipinipresenta ng prosekusyon. Ruth, natanong din natin itong si Attorney Powa kaugnay nga dun sa pagbisita ni VP Sara kay Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital kahapon. Ayon kay Powa, hindi na nabanggit ng bise kung ano yung naging pakay niya at kung ano yung napag-usapan nila. Pero ugali raw talaga ng bise na bisitahin yung kanyang mga itinuturing na kaibigan. At natanong din natin, Ruth, kung makakaapekto ba ito sa impeachment trial. Ang sabi lang ni Powa ay may mga pahayag naman na raw na lumabas na maaari ngang hindi makalahok itong si Marcoleta sa impeachment trial dahil siya ay nakakulong at para sa depensa maituturing nga daw na pabor yan kung ang kalalabasan nga ay abstain o no vote. Ruth? Camille, tanong na rin kita kung nagkaroon ba ng komento itong defense team doon sa hiling ng ilang abogado sa Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial. Yung final nila kahapon may kanalaman naman sa pag-question doon sa pagkakahalal kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Ruth, nililaw ni Attorney Powa na walang kinalaman yung defense team dito sa petisyon na inihain ng grupo ni Attorney Israelito Torion. Hindi raw nila alam kung ano yung laman ng petisyong ito kaya ayaw na niyang magkomento tungkol dyan. Pero si Attorney Reginald Tunggol, ang spokesperson ng impeachment court, sinabi niya na ginagalang nila yung karapatan ng sino man na maghain ng petisyon lalo na kung ito yung nakikita nila na legal remedy. Pero maaari raw magbotohan ang mga senator judges sa kalimang katiga ng Korte Suprema itong petisyon. At pero sa ngayon, sabi ng impeachment court ay magpapatuloy ang paglilitis dahil wala pa namang TRO o status quo ante-order na inilalabas ang Korte Suprema. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.